Ay, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng nakikinig sa atin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Huli na naman po ang inggitera na si Harry Roque. Ang pugante na si Harry Roque ay umiral na naman po yung pagiging inggitera at sinisilip maging ang nalalapit na birthday celebration ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kasi sinabi ni First Lady, hindi muna siya magsa-social media, nag-post siya about sa sabbatical leave niya. Sinisilip ni Harry Roque. Galit na galit si Harry Roque. Remind lang kita, Roque, ha? Si First Lady, hindi po siya pasahod ng gobyerno. Siya po ay asawa ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi siya sinisweldohan ng gobyerno. So kung magbakasyon man yan ng isang linggo, kung isang linggo man yan, hindi magpakita sa social media, wala kang pakialam. Hindi siya pasahod ng gobyerno. Ito dapat tanungin mo. Si Sara Duterte magbabakasyon na naman diyan sa Japan. 19, 20, 21, 22, 23, 24. That's 6 days. August 19 to 24. Pupunta ng Japan. Bakit hindi mo silipin si Sara Duterte? Si Sara Duterte, hindi yan yung typical na empleyado ng gobyerno na magka-clock in at magka-clock out. At kapag absent, may salary deduction. Hindi po. Pumasok man o umabsent, si Sara Duterte, buo yung kanyang sahod. Walang deduction. Yun ang silipin mo. Yung pagbabakasyon ni Sara Duterte dahil siya po ay empleyado ng gobyerno. Pasahod po siya ng gobyerno. Hindi si First Lady Liza Araneta Marcos yung sisilipin mo. Umiral pagiging inggitera nito eh. Pakita ko sa inyo muna yung post ni FL Liza. Laki ng inggit talaga dito ni Roque, no? Ano, inggit ka ba sa ganda ni ma'am? Inggit ka ba sa ganda ni First Lady? O, tanong mo, fresh. With her age. Inggit ka dyan, Roque? Dahil yung mukha mo wasak na. That's the term, wasak na. Ito yung post ni First Lady. Okay, basahin ko sa inyo ha. Happy Monday. Pinost niya po yesterday, Monday, no? And I quote, Happy Monday everyone. Excited to start my birthday sabbatical. Sa mga empleyado, usually ng gobyerno, may mga tinatawag tayo sabbatical leave. Kaya tuloy na sabi ko sabbatical leave na sanay ako, no? Sabbatical. No makeup. No hairspray. No turno, yung damit. No heels, no speeches, no official photos, no meetings, no schedule, no stress. Kasi magbe-birthday. Lahat tayo may mga ganyan tayo mga gimmick eh. Just me and Mother Nature. At ang background niya, puro green. Time to slow down. Recharge and enjoy the quiet. Stay safe and dry, everyone. See you next Monday. Sa madaling sabi po, nagpaalam lang po si FL. Sabi ni FL, kumbaga, sa salitang kanto, sa salitang basic, no, o sa layman's term, magpapahinga lang ako ng 1 week ha. Hindi muna ako magso-social media, wala munang trabaho. Pahinga muna. Regalo ko sa sarili ko to, birthday ko eh. Big deal kay mama. Birthday kay Harry Roque. Bakit daw? Yan ang post ni FL Liza Araneta Marcos. Unang-una, pakialam mo ba? Facebook niya yan. Ano gusto mo, magdusa siya? Mag-iiyak-iyak siya dahil sa baha na sinasabi niya? Ganun ba yon, Raquel? Harry Roque? Pakialam mo kung 1 week siyang hindi mag-cellphone. Pakialam mo kung 1 week siyang hindi mag-makeup. Pakialam mo kung 1 week siyang hindi makipag-meeting. Alam mo ito ha, hindi to alam ng taong bayan kasi hindi naman ito napapublish, pero alam ko. Bago nangyari ito, bago itong post ni First Lady, sunod-sunod yung trabaho niyan. Hindi lang napopost sa social media. Nagtrabaho muna yan. Kumbaga, yung typical na Pilipino na, sige, mag-absent ako next week ng 1 week. Again, hindi nga siya absent kasi hindi siya empleyado. No? Let's consider, for the sake of conversation lang, no? O sige, mag-absent ako next week, kaya yung trabaho ko, susunod-sunurin ko na. Kumbaga, magdo-double up na ako. Ganyan yung ginawa ni FL bago yan. Alam ko yan. Dahil may nagsabi sa amin, kung anong ginawa niyan. Sunod, bago yung alam niya na 1 week siyang hindi magtatrabaho. Again, volunteer nga lang yung mga trabaho na yan eh. Pakikipag-meeting niya sa private sector yan eh. Kasi tumutulong kay PBBM. Tumutulong kay gobyerno, sa gobyerno. Itong post ni bakla. Sorry, ano ba yan? Nadulas na naman ako. Wala namang problema sa pagiging bakla, no? Sabi ni Harry Roque, ito,
Punta tayo sa post niya. Sa Facebook niya eh. Birthday mo pa rin ang post mo, paki mo. Basic lang yan, paki mo. Bakit ba? Ikaw ba pinapakialaman ka namin sa papalit-palit mong wig na pangit? Pinapakialaman ka ba namin? 'Di ba? Ikaw ba pinapakialaman ka namin kung paano mo pinapasok yung pera diyan sa Vienna, Austria? At gumagamit ka ng tao, pinapakialaman ba namin 'yan? Ikaw gumagamit ka pa, ilang tao ginagamit mo diyan? Akala mo Tila tinabla. Post na to Tila tinabla ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque si First Lady Liza Araneta Marcos matapos mag-post ang huli ng larawan kaugnay sa kanyang birthday sabbatical leave. Sa naturang post, muling naging usap-usapan online ang naging reaksyon ni Roque sa ibinahaging larawan ng First Lady. Caption niya, "Bahana buong Metro Manila, birthday mo pa rin ang post mo." Takaw kasi. Tignan mo yung mukhang yan. Stress na stress sa inggit. Bahana buong Metro Manila, birthday mo pa rin ang post mo. Paki mo nga ni, Facebook niya nga ni yan. Wala kang pakialam dyan. At hindi po yan pasahod ng gobyerno. Kahit isang buwan pa pong magbakasyon yan, kahit isang taon pa pong hindi magpakita sa atin yan, wala po ikaw pakialam dahil siya po ay hindi kawani ng gobyerno. Ang dapat mong punahin, yung boss mo na si Sara Duterte kasi siya po ang pasahod ng gobyerno. Pupunta na naman ng ibang bansa. Pupunta na naman po ng Japan. Pakita ko sa inyo Ano na naman gagawin sa Japan? Gagastos na naman ang gobyerno. Roque, anong masasabi mo dyan? Yan ang punahin mo para hindi ka double standard. VP Sara off to Japan. Headline po ng bilyonaryo. Sabihin mo, fake news. Just in. Vice President Sara Duterte is leaving for Japan tomorrow, August 19, until August 24 for personal reason. A source tells Bilyonaryo News Channel. Kahit personal reason pa po yan, gastos pa rin po ng gobyerno yan. Yung security niyan, pasahod pa rin po ng gobyerno. Yung mga staff na kasama niyan, pasahod pa rin po ng gobyerno. At siya din, buo pa rin po yung sahod niyan. The trip will be at no cost to the government and will be personally funded by the Vice President. Regardless, eme-eme nyo lang yan, ang personally funded yan. Ganun pa rin yun Yung pinupunto ko sa inyo, pasahod pa rin ng gobyerno yung mga security niyan. Isa pa, hindi ka na nagtatrabaho dyan sa OVP. Wala ka nang ginawa. Binagyo na ang Pilipinas. Ito, Roque, balik ko sa iyo Punahin mo rin si Sara Duterte. Binabahan na ang Metro Manila. Natagpuan ba siya? Nakita ba siya? Tumulong man lang siya? Magbigay man lang siya ng tulong sa mga biktima ng baha? Expected sa kanya ng taong bayan yan dahil siya po ay isang halal na opisyal. Kay First Lady, hindi mo expect yan kasi hindi naman siya elected. Ito. Si Sara expected na gagawin niya yan. Pero may naramdaman ka man lang. May guni-guni man lang na nagparamdam, tumulong, wala nga missing in action. Hindi siya nakikita. At buo pa rin yung sahod niya. Roque, hindi mo mapuna yan. Yung boss mo. Nagagalit kayo sa amin, pinagtatanggol nyo si Marcos, pinagtatanggol nyo si First Lady, malamang. Sinusuportahan namin sila the same way na pinagtatanggol nyo yung boss ninyo. Pero kung titingnan mo yung logic, kung titingnan mo yung reason, di hamak naman na mas lamang yung reasoning namin. Basic yan, common sense yan. Si FL, magbakasyon man yan ng isang linggo, wala kang pake dahil hindi yan pasahod ng gobyerno. Si Sara Duterte, magbakasyon man yan, may pake kami dahil pasahod siya ng gobyerno. May expectation sa kanya. May dapat siyang gawin na trabaho. At isa pa, winaldas nga yan yung pera ng taong bayan. Sige, sabihin niyo personally funded. Paano kung yung ginagastos na pera na yan? Yan yung confidential funds na winaldas. Maya-maya na sa ibang bansa hindi na nakita dito sa Pilipinas, puro abroad, kaliwat kanan na biyahe, Luzon, hindi Luzon, Asia, Europe, kung saan-saan pa pong mga kontinente at bansa. Paano kung pera na taong bayan ang ginastos niya? Kasi until now, hindi niya pa rin sinasauli. Hindi niya pa rin sinasauli yung pera. Nasabi ng COA, isauli mo na yan. Roque, yan ang i-call out mo. Hindi si FL. Huwag ka masyadong ingitera sa ganda ni FL. With her age, hindi ka man lang makapantay sa beauty niya. Doon ka inggit na inggit
Ay nako, talaga nga naman, oo, harapin mo yung kaso mo dito sa Bansare Rocket. Ayusin mo yung apila mo. Kasi na-decline yung application mo ng asylum dyan sa Austria. Ayusin mo yung appeal. Malay mo, lumusot ka, di ba? Ayusin mo yung appeal mo. Huwag ka namang ialam. Kasi wala ka naman na itutulong dito sa Pilipinas. O siya, komento po ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please. Like and follow. Yung mga nasa YouTube, of course, subscribe na po kayo. And TikTok, subscribe na rin po kayo. And I will see you ka-coffee in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.